May hinahanap ako. Hinahanap ko si Boss Vic. Nakita niyo ba siya? Baka manalo to sa ruleta. Anyway, yan po yung ating topic for today. Mga bad habits, no? Na makakasira sa ating kidney. Ba? Sino ka? Ako, si Jack Sprocket. Jack Sprocket? From Caribbean. Birthday mo ngayon, ha? Hindi yan. Iba yun? Iba yan. Oh, ba't ka nandito? Pinapunta ako ni Boss Vic. Dahil? Dahil nagkita kami sa laot. Oh. Napapanood kita. Hindi nga. Oo. Paano mo ako mapapanood? Isa lang yung mata mo. Dalawa yan. Tatlo yan. Ito pa isa. Kaya huwag ka magulo. Ano pangalan mo? Jack Sprocket. Saan ka galing? Sa Caribbean. Oh. May mga pirata sa Caribbean at napapanood kita. Totoo? Oo, bagay na bagay ka doon. Bakit? Sa Caribbean. Bakit? May itim ang tao doon. Grabe naman to. Pero pagka ikaw pumunta doon, angat na angat ka sa kanila. Bakit? Dahil ikaw ang maitim na gwapo. Maitim na? Gwapo. Malinaw ba yung mata mo? Malinaw yan. Oo. Nakita ko kung anong kulay ng brief mo. Ano? Kaya, Ano? wala kang brief. Halika, ikaw ang makakatuwang ko para turuan sila. Sabi ni Boss Vic, lahat daw na nagigest dito, binabayaran mo. Hindi bayad ang tawag doon. Ano? Binibigyan ko ng blessing. Blessing. Iba yung bayad eh. Ang bayad, hinihingi. Sige na, pwede Pero na yan, blessing na yan. Okay sa'yo, blessing? Bigyan mo ako ng mata. Dahil yung mata ko tatlo para maging apat. Apat. Pare ko, tulungan mo ako na... Ano ba itong show mo? Ito yung alam nyo ba, nagtuturo tayo ng mga karagdagang kaalaman para sa ating mga kababayan, kung paano maaalagaan ang kalusugan. Totoo yan? Totoo to. Kailangan din ng mga kasama ko yan sa Caribbean. Kailangan nila to. Okay. Kayo ba nag-aalaga ng kalusugan? Hindi, matatakaw sila. Kaya may mga problema sila sa... Saan? Kidney. Oo nga. Yun Ano ang topic ko. Tama-tama! Sakto. Sa mga kasama ko dyan, nakita ko na si Doc Atoy. Totoo ang chismis. Na? May itim siya. Pero ibang klaseng pagkaitim. Parang Adonis. Yan. Anong ibig sabihin ng Adonis? Yung maitim na gwapo, parang mga Richard Gomez. Yan. Pero ikaw, kung Richard Gomez ang pagbabasihan, ikaw yung singit ni Richard Gomez. Lakas yung tumawa. Ay, ano nga pala, ito live announcement. Cancel po ang follow-up consultation. Financel? Gumantim bigla. Pare ko, tulungan mo na lang ako. Okay. Ano ba ang topic natin ngayon? Ang topic natin ngayon ay mga karagdagang bad habits na nakakasira ng kidney. Ito po ay mga baka hindi nyo pa alam at sa mga nakakaalam na reminder po, bakit napakahirap po na magkasakit sa bato. Okay, hindi lang po yung kidney stone, kundi naririnig naman talaga natin recently na parami na ng parami ang nagkakaroon ng problema sa kidney. Hindi lamang po ang pagkain na masobrang aalat, pag-inom ng mga soda, pag-inom ng mga synthetic drugs, ang makakasira kay kidney, kundi may ibang mga ginagawa pala tayo sa pang-araw-araw na buhay na pwedeng makasira sa kanya. Gusto nyo ba itong matutunan? Ito po ang aming alam nyo ba? Barigoy! Hindi lang ang pagkain ng maalat. Pagpigil ng ihi o madalas na pag-inom ng painkillers ang nakakasama sa kidney at nagiging dahilan ng pagkasira nito. Dahil bukod sa mga ito ay marami pa palang maaaring ginagawa natin ang nakakasira din sa ating kidney na hindi natin nalalaman. Ano-ano ang mga ito? Pakinggan ninyong mabuti para maiwasan na ninyong gawin ang mga ito. Tingnan natin ha. I-share namin. Kayo pa rin po ang masusunod kung magagawa po ninyo to. Okay. Ang unang-una na habit na masama para sa kidney ay... ang hindi pagkakaroon ng sapat na tulog. Kasama pala yun. Puyat! Yeah. Napakahalaga ng pagkakaroon ng sapat na tulog para sa ating kalusugan at alam ninyo ba,
na ang hindi pagkakaroon ng sapat na tulog ay nakakasama din sa ating kidney. Bakit? Ang ating kidney ay mayroong ding sinusunod na circadian rhythm o isang 24-hour cycle na nare-regulate ang kanilang function at activity. Kita nyo ha? Ibig sabihin, sa 24 hours na pagtatrabaho ni kidney, may cycle siya. Yun. At yung during that cycle, trabaho siya ng trabaho, pero during that time na natutulog tayo, doon lang siya nakakakuha ng sapat na pagpapahinga din. Yun. Okay? Tuloy. Kapag tayo ay natutulog, nababawasan ang trabaho ng ating kidney. Di bars? At kapag nagising ay itinutuloy na ng kidney ang kanyang trabaho. So yun yung pagkakataon ni kidney para mag-rest during the time that we are asleep. Pero once we wake up, automatic yun. Ay, trabaho na naman ako. Ayun, tuloy. Trabaho sa salain ang dugo. Hmm. Ang cycle na ito ay nakakatulong sa kidney para mapanatili na maayos ang kanyang ginagawa at manatiling balanse. Ngunit kapag hindi sapat ang tulog, ay nasisira din ang circadian rhythm ng kidney. Okay, ang tawag doon sa rhythm na yun, pag tulog tayo, tulog din siya. Circadian rhythm. Circadian rhythm. At hindi nito nagagawang mabuti ang kanyang trabaho. Correct. Kaya hindi siya nakababayad sa kanyang SSS. Uy! PhilHealth. Hindi iba na Ay, yun. nagtatrabaho siya eh. Ayon sa... Ayon sa American Society of Nephrology, ang mga taong mas mababa sa 5 oras ang pagtulog ay 65% na mas mataas ang tsansa na magkaroon ng sakit kung ikukumpara sa mga taong nakakatulog ng 7 or 8 hours. Oh! Diba? Oh! Diba? Nakaka... Ka. Tuloy. Sa mga tao naman na natutulog ng mahigit na 9 na oras, ay nadadagdagan din ng panganib Uy! na magkaroon ng sakit sa kidney. Oh! Nangangahulugan lamang na ang kulang at sobrang pagtulog ay parehong masama sa ating kidney. Kaya tama ang turo natin. Kailangan regulated, balanse. Hindi pwedeng undersleep, hindi pwedeng oversleep. Tama ba? Tama. Kaya nga may tinuturo tayo na doctor sleep. Yeah. Kaya si tatay, Doctor, wake up na. Uy! Ikaw, natutulog. Pinapahinga niya yung kidney niya. Okay. Very good nga si tatay, pinakailaman mo. Lintik talaga yung mata mo. Papainumin ko siya ng melatonin. Alam mo, sabi ni ng tatay, magnesium. paano ni? Gusto ko sanang gisingin. Tatanong ko lang kung natutulog na siya eh. Pasegundan na eh. pasegundan. Ginising mo eh. Yeah. Sige Diretso. tayo, pahinga ka lang. Diretso pahinga. lang ang tulog. Pahinga ka lang. Huwag mo kaming intindihin. Kunwari, TV lang kaming bukas. Hoy! Halika! Hoy! Okay, Okay. number 2. Sobrang pagkain ng mataas na protina. Baliktarin ko. Pagkain ng sobrang dami na content ang protina. Protein. Sige. Kailangan ng katawan natin ang protina. Definitely. Pero ang sobrang protina na mula sa karne ng hayop ay masama sa kidney. Oh, bakit? Marami kasing mataas talaga ang protein content ng meat. No, animal meat kung tawagin. Pero may mga protein rich food din. Halimbawa, mga hindi meat, mas mababa yung content ng protein nila. Egg. Ayan, sige. Ang protina mula sa hayop ay nagiging dahilan ng pagkakaroon ng sobrang acid sa dugo na masama para sa kidney at dahilan din ng para magkaroon ng acidosis. Uy! Ano yung acidosis? Paliwanag mo. Ayan, nakasulat. Ito ay isang kondisyon kung saan hindi naaalis ng kidney ng mabilis ang acid Aha. na siyang nagiging bato o kidney stones dahilan din ng bone loss at pagkasira ng muscle at pagkakaroon ng chronic kidney disease. Punta muna tayo sa bato, kidney stone. So, akala natin, pag sobrang alat yung kinakain natin, that's the only time na magkakaroon ng calcium storage, no? Kaya nagkakaroon ng bato. Hindi ho. Too much protein din. Kaya yung mga carnivorous, kung tawagin natin sa simpleng pananalita, mahilig sa karne, araw-araw, puro karne. That's too much protein and your kidney will suffer a lot. Kaya nga, we are teaching doctor number 5, doctor diet. Tama ba? Na kailangan may balanse.
So, tuloy natin. Para mapanatiling balanse at nasa tama lamang ang protina ng ating makukonsumo ay palitan ito ng Yan. mas maraming plant-based Uy! na makukuha sa pagkain gaya ng beans, Wow! mani, Oh! mga butong gulay at tokwa. Uy! O yun ha. Mga protein yun. Pero balanse siya. Hindi katulad ng protina ng animal meat. Okay. Pero yun, rich in protein yun. Bakit? Kasi kailangan ng katawan natin ng protein dahil ang protein, yan po naman ang magpapafunction kay liver. Kasi yan ay food for the liver, ang protein. Kailangan na kailangan. Next. Ang mga pagkain ito ay hindi lamang mayaman sa protina, pero mababa din sa acid at mataas sa fiber at antioxidant. Ulitin natin, ano yung mga pwedeng kapalit, no? Para sa protina? Beans. Mani, Aha. mga butong gulay at tokwa. O, tofu o tokwa. Yan, Okay. ha? So, yan yung number 2 na habit, ha? Ano yung una? Kulang sa sapat na tulog. Number 2, sobrang dami ng pagkain ng may protina. Number 3, Walang sapat na ehersisyo. patay tayo dyan. Doctor, Exercise. exercise. Go! Ang pag-exercise ay nakakatulong para ma-maintain ang tamang timbang at mabuti rin para maiwasan ang obesity at diabetes na dalawa sa pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng sakit sa bato. Hoy, teka lang ha, time out. Alam nyo ba Oh, na ang obesity at ang diabetes ang pangunahin, top 2 na rason kung bakit nagkakaroon ng sakit ang inyong kidney? Why? Number 1, obesity. Yan po, alam niyo ba Tagalog ng obesity? Hindi ba tama? Katakawan. takhawan. Kaya siya tumaba, katakawan. Tama? And because matakaw siya, wala nang balanse sa food yung mga yon. Kung ano nandyan, babanatan niya. Kaya, sorry ha, hindi, I don't have anything against mukbang na yan. Pero, delikado sa health yung ginagawa nila. Napapanood nyo ba sila? Oh, kita nyo, pinanonood nyo eh. Di maraming viewers. So, delikado masyadong ginagawa nila. They are eating foods that are not healthy anymore. The question will always be, ngayon okay pa yan. Paano pag hindi ma-digest properly ng katawan? Di ba mauuwi yun sa sakit? Oh, so, yun yung sinasabi dito. Yun yung obesity. How about diabetico? Bakit naman magkakaroon ng suffering si kidney pag diabetico ang tao? Definitely, if you're diabetic, mataas ang sugar mo, you'll be needing to take synthetic medication in which the chemical composition of the synthetic medication goes directly to the kidney and will hurt the kidney. Tama ba, brother? Tamang-tama. Okay, so tuloy natin. Nakakatulong din ang pag-exercise para mapababa ang blood pressure Correct? na nagbibigay ng proteksyon sa kidney Tama. para hindi ito masira. Ayan, ngayon. Ito maganda. Galing sa American Society of Nephrology. Ito, yung mga kidney specialist na society ng mga Amerikano, ha? Game. Inirekomenda ang pag-exercise ng 150 minutes sa loob ng isang linggo na may moderate intensity o 75 minutes na may vigorous intensity. Pag kinumpute nyo yung 150 divided by 7, pakikalculate, bilis. Mahina ako sa math. Hindi, konti lang yan. 150 divided by 7 eh. Pag 30, 5 divided by 5 lang yun. Siguro mga 20 minutes. 20 times 7 is 140. O mga ganon, 21 minutes. So, specific na tayo, 20 minutes. Pero ang sabi doon, moderate lang yung intensity noon. Slow walking, brisk walking, yun lang. Pero kung vigorous naman yung training mo, talagang matindi yung exercise mo, pwede ng 75 minutes in a week, which means 10 to 15 minutes a day ng pagpapapawis, okay na. So, yan naman po yung doctor, exercise. So, ladies and gentlemen, yan po yung tatlong habit na hindi natin alam, makakasira din pala ng kidney. Tandaan, mahalin ang ating bato, mahalin ang ating kidney dahil pag tayo nauwi sa pagpapadaya, sa sakit ng kidney, ay alam nyo naman na lifetime ang problema natin dyan. Yan. So, yan po, yung tatlong mga bad habits na iwasan nyo. Number 1, Number 1 ay kulang sa. pagtulog. Number 2,
Ito ang pagkain ng sobrang dami ng protina, At number 3, walang sapat na ehersisyo. so, kung mapansin nyo, 3 solusyon natin doon sa 7 doctors natin. Doctor. Tama ba? Yes. Kung sinusunod nyo yung 7 doctors, 3 lang yun, no? Pero magiging healthy na ang ating kidney. Yan. At natutunan nyo yan dito lang sa Alam Nyo Ba? May tanong ako. Kilala mo si Darna? Oh, Si Ding ba nagkasakit ng CKD? si Ding? Hindi. Oo nga, medyo na-slow ako doon. Hoy,